Ah, Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Nawa sa mga kayo naroon ngayon ay datnan kayo ng mensaheng ito na nasa mabuting kalagayan. At sa gitna ng krisis na hinaharap hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo, tayong mga Kristiyano ay dapat na magpatuloy sa pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Nais kong simulan ang mensahe ito sa pamamagitan ng pagbasa sa aklat na sinulat ni Propeta Nahum. Ito po ay nasa Kapitulo 1, versikulo 7 na kung saan ay ganito ang sinasabi. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. God is good even in the days of trouble. Batid natin lahat na ang panahon ito ay panahon ng krisis, na kung tawagin ang Biblia ay panahon ng kabagabagan. Panahon na kung saan ang tao ay dumaranas ng pagsubok. At marami ang nagtatanong kung saan ito nagmula, kanino ito nanggaling. Tayo ba'y may pag-asa pa? Nais ko sagutin yung ikatlong katanungan. Ang pag-asa po natin ay nasa Ebanghelyo. Bago po yan, nakasulat din sa banal na kasulatan, ito'y nasa Aklat ng Awit, Kapitulo 115, at ang talata po ay 3. Ganito ang sinasabi. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang Kanyang ginagawa ay kung ano ang Kanyang ibigin. Sinasabi po rito ng talata na alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa at anuman ang Kanyang ibigin ay Kanyang gagawin. Na ang ibig sabihin po, our God is completely sovereign. Siya'y ganap na makapangyarihan sa lahat. Dito rin sa Aklat ng Awit, sa Kapitulo 136 o 35, meron tayong ganitong mababasa. Pakinggan niyo po, at pwede naman po ninyo itong martahan sa inyong Biblia nang sa gayon ay matandaan po natin na makilala natin kung sino at kung ano ang ating Diyos, kung ano ang Kanyang ginagawa. Mentras lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon at mentras lumalalim ang ating pagkaunawa sa Kanyang mga salita sa tulong ng Espiritu Santo, ay lalong umaangat, lalong tumataas ang antas ng ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kaya po sa gitna ng krisis na ito, ay lalo tayong magpuri at sambahin natin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kilalanin po natin sa liwanag ng salita ng Panginoon kung sino siya. Ganito ang sinasabi sa 135, talatang 6. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Uulitin ko po. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Kaya po mga kapatid, ang panahong ito, this is not a time for pleasure. This is a time for prayer. Lalo tayong dumulog sa Panginoon at magtiwala sa Kanya at manalangin. Sapagkat bilang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is completely sovereign. Bago po nagsimula ang krisis na ito, alam na po ito ng Panginoon. Before it happened, before it began, alam na po ito ng Panginoon.
Nalalaman niya ang pinagdadaanan po natin at pinagdadaanan ng buong mundo. Alam po niya ngayon. At higit sa lahat, alam po ng Panginoon kung kailan ito hihinto. Tandaan po natin ito. Merong mensahe ang Panginoon na dapat nating pakinggan. Mensahe niya sa buong mundo. At mensahe niya sa iglesia, mensahe niya sa atin. Tulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. At meron pong sagot ang Biblia. Hindi po lingid sa kaalaman ng Panginoon ang mga pangyayari ito. Sa aklat po ng Panaghoy from the book of Lamentation, sa Kapitulo 3, meron pong ganitong sinasabi ang Biblia o sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 3:37 at 38. Pakinggan niyo po mga kapatid ko. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Ulitin ko po, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Naniniwala po ako na ang nangyayaring ito'y nasa kapahintulutan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ito lingid sa kanyang kaalaman. Inuulit ko po, bago ito mangyari, batid na ito, alam na po ito ng ating Panginoon. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Ito po ang salita ng Diyos. Hindi po ako nagsabi nito, hindi ko po ito opinion. Ito po ay salita ng Diyos. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Sa talatang 39, ganito po ang ating mababasa. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo'y pinaparusahan? Kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo'y pinaparusahan? Kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan. Kaya ako po'y lubos na naniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na ito'y parusa o judgment ng Panginoon dahil sa pangkalahatang kasalanan nating mga tao. Ang sanlibutan at ang buong mundo ay patuloy na nagkakasala sa Diyos. Tignan niyo po, maging ang mga makapangyarihang bansa ng tinatawag na first world countries. Ang Amerika, nangunguna ngayon sa tinamaan ng virus na ito. Ang bansang Amerika na ang pinagmamalaki ay ang kanilang hukbong sandataan na malimit kong naririnig sa kanilang mga politicians and leaders na we are second to none. Nasa kanilang mga malalakas na armas. Nasa kanilang mga barkong pandigma. Walang agarang magtatangka na banggain ang Amerika. Sila ang tinitignan, sila ang tinitingala ng maraming bansa. Sila ang pinupuntahan ng maraming mga tao sa buong mundo para maabot yung tinatawag na American Dream. Because the pasture is greener on the other side. Bata pa ako, yun ang lagi kong naririnig. Pero nasaan ngayon ang Amerika? At ang mga katulad niya. Hindi ko po sinasabi ito ng merong kagalakan sa aking puso. No? Nalulungkot po kung sinasabi ko po ito. Na ang bansang Amerika, mga makapangyarihang bansa,
tiklop ngayon ang kanilang mga tuhod. Dahil sa isang kaaway o kalaban na hindi kayang wasakin ng conventional weapon, hindi kayang bagsakan ng bomba kahit ng mga B-52s nila, mga fighter jets po nila. Ito'y invisible enemy na very, very highly contagious, na hindi kayang talunin ng anumang puwersa ng tao. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo'y pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay, at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Kaya ang pag-asa po natin ay nasa Ebanghelyo, nasa salita ng Diyos. Siya ang may kapahintulutan nito, at itinuturo rin sa atin ng Panginoon ang paraan, ang tamang hakbang upang mapagtagumpayan at malagpasan natin ang krisis na ito. Ang sabi sa talatang 40, siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay, at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos, at tayo'y manalangin. Kaya ito po ay panahon hindi ng pagsasaya. Ito'y panahon ng pagtangis, ito'y panahon ng pagsisisi, ito'y panahon ng panunumbalik sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sapagkat hindi niya tayo iniiwan sa kadiliman. Hindi. Tinatawag tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Na tayong lahat ay magsitahimik at kilalanin natin ang tunay na Diyos. Napaka mapagpahinuod po ng ating Panginoon na pagpatawad sa kabila ng patuloy na pagkakasala ng ito ng tao, patuloy na paglapastangan sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga palatuntunan. Naroon ay pinagbawal sa Amerika, sa mga mauunlad na bansa ang panalangin sa public schools, ginawang legal ang abortion, milyon-milyon mga sanggol ang pinapatay sa sinapupunan ng ina. Ang same-sex marriage, at ako'y nangangamba na maging ang ating bansa ay tila papunta sa ganoong direksyon ng paglabag at paglapastangan sa kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid? Ang kalooban niya ay ang kanyang mga salita. Isa po ako sa naninindigan at naniniwala, isa lamang maliit na tinig na naninindigan, ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Kaya ito ang tamang panahon upang tayong mga ministro ng Ebanghelyo ay patuloy na mangaral. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon ng walang labis at walang kulang. Walang takot, walang kompromiso. Kailangan natin ng mga tulad ni Propeta Isaias na hindi nagkulang
sa pagbibigay babala sa kanyang bayan. At ito'y naalala ko po habang ako'y nagsasalita ngayon. Gusto ko po kayong dalhin sa Isaiah Kapitulo 2. Pakinggan niyo po sa versikulo 6, patuloy ang basa. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkero mula sa silangan, at mga manghuhula gaya ng mga Filisteo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak, at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Pakinggan niyo po ito. Sa buong lupain, maraming kabayo, at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Ito'y panahon. Nung panahon ito'y iniisa-isa rito ng propeta ang kasaganaan ng lupain. Ang pagtitiwala nila ay nasa kanilang mga ginto at pilak. Nasaan ngayon ang kapangyarihan ng mga ginto at pilak na yan? Halos lahat ng mga establishmento, lahat ng pamilihan, lahat ng mga malls, lahat ay sarado. Nasaan tayo ngayon? Nasaan ang buong mundo ngayon? We are on our knees. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Hindi lamang para sa buong bansang ito, sa buong mundo, maging sa ating mga Kristiyano, maging ang iglesia ay tila lumilihis sa kalooban ng Diyos. Naglipa na ang mga iglesyang palalo na ang pinagmamalaki ay ang kanilang programa, ang kanilang estilo, ang kanilang pamamaraan, ang kanilang ginto, pilak. Kaya ipinapahiya ng Diyos maging itong mga prosperity preachers na ito, itong mga false teachers na ito. Nung pumasok ang 2020, year 2020, maraming mga prophets na nagpapakilala, nag-prophesy, nanghula, at lahat ng kanilang mga hula ay hindi nagkatotoo. Pagpasok pa lamang ng Enero, Pebrero, ngayon ay ikatlong buwan pa lang tayo ng 2020. Pinararanas na po ng Panginoon at pinahihinto niya ang bibig ng mga palalo. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan. Mga ribultong gawa lamang na kanilang niyuyukuran. Di ba ganito ang ating bansa? Puno ng Diyos-Diyosan, mga rebultong gawa lamang, kanilang niyuyukuran, mga bagay na inanyuan at nililok lamang. Kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang, kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang pangalan. Hindi tayo, hindi tao ang dapat purihin. Kaya sa gitna ng krisis na ito, patuloy ako at kasama po kayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Patuloy kong pinupuri ang Panginoon. Patuloy ko siyang pinasasalamatan. Patuloy ko siyang inaawitan. Sapagkat minsan pa pinapatunayan sa atin ng Panginoon na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magpapahayag na siya'y dakila, si Jesus ay Panginoon. Sa 2:12 po,
ng Isaias, ang sabi, sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas. Nakita ko po sa Biblia na ang pinakamalalang pagkakasala ng tao, alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid ko, ano po yun? The worst kind of transgression sa Biblia, idolatry. Idolatry is the worst kind, at meron din pong kaakibat yan na worst consequence. Hindi po nagbabago ang Panginoon sa kanyang mga salita. We are all sinners. Ang tao po'y idol worshippers. Ito'y paglapastangan sa kapangyarihan ng Diyos at kung sino siya. Siya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pero anong ginagawa natin? Nag-iimbento tayo, dumililok tayo ng mga rebultong gawa lamang at ito'y niyuyukuran gawa lamang ng tao. Tandaan po natin ito, hindi po ako nagsasabi nito, kundi ang Diyos. Ang Diyos o si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, completely sovereign. Yun pong ibig sabihin niya. Makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan pa siya sa lahat ng presidente. Nakita natin sa Biblia kung paano kayang pabagsakin ng Diyos ang mga palalong pangulo, mga palalong hari. Nakita natin sa Biblia kung paano binawian ng katinuan si Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, binawian niya ng katinuan sa loob lamang ilang saglit. Nakita natin si Nero sa Aklat ng Mga Gawa kung paano inuod siya ng buhay. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may tinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mga mapagmataas, laban sa lahat ng nagtataasang cedar ng Lebanon, at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Bashan, laban sa lahat ng matataas na bundok at mga burol, laban sa lahat ng matataas na tore at matitibay na pader, laban sa mga malalaking barko at magagandang sasakyang dagat. Pakinggan niyo po ang mensahe ito ng Panginoon. Pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin. Bakit? Sapagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain. At mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Kaya ang buong daigdig ngayon ay nasisinda. Maging ang mga matatapang na sundalo ay nasisinda kalabang hindi ito nakikita. Walang ibang makadadaig ng salot na ito, mga kaibigan, mga kapatid, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ang karunungan natin, hindi ang ating abilidad, hindi ang ating lakas, hindi ang ating hukbong sandatahan. Ginagalang ko po silang lahat, saludo po ko sa ating mga kapulisan, sa mga sundalo, sa mga frontliners. Patuloy natin silang ipanalangin, saludo po ko sa kanila. Panalangin po natin sila ingatan ng Diyos. Pero mga kaibigan, mga kapatid, wala sa tao, wala sa kamay ng tao ang solusyon. Kundi ito'y nasa kamay ng ating Panginoon. Sa talatang 20 ang wika, sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at paniki ang mga rebultong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak ng matatarik na burol upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan, kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Huwag ka nang magtiwala, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak na maglalaho. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo?
Nagmemensahe ang Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita sa mundong ito, sa lahat ng tao, sa ating lahat. Kaya po inuulit ko po mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong mawala ng pag-asa. Naniniwala po ako, buo ang aking pananalig sa Diyos na ang pangyayaring ito ay nasa kapahintulutan ng Panginoon upang sintakin niya ang buong daigdig, upang ating kilalanin na siya ang tunay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Sa kanya nasilayan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nagbayad, siya nagdala, siya nagpasan ng ating guilt at kasalanan sa krus ng Kalbaryo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, na siyang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoroon sa Ama maliban sa Kanya. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mabubulid sa dagat-dagatang apoy, hindi maparurusahan sa impyerno walang hanggan, kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito'y panahon upang tayo'y magbalik loob sa Diyos at atin siyang kilalanin na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakibasa ng Amos, Kapitulo 3, Kapitulo 3, talatang 6 at 7. Tutunog baga ang pakakat sa bayan, at ang bayan ay hindi manginginig. Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Tuloy mo. Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot. Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi magugulat. Kapag ang trumpet ay humudyat sa lungsod, hindi ba't manginginig sa takot ang mga tao? Kapag may sakunang dumating sa lungsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Kapag nagsalita ang Panginoong Yahweh, sinong hindi magpapahayag? May mga hinanda po akong mga talata na marapat po natin pagdilay-nilayan sa panahong ito ng ating pananahimik at pagkilala sa ating Panginoon. Dito sa 45, Kapitulo 45 ng Aklat ng Isayas. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Ito'y nakasulat sa talatang 5, patuloy hanggang 8. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos, at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala mula sa silangan hanggang kanluran, at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Talatang 7. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan.
Napakaliwanag po. Na sa mga kaganapang ito, ang Diyos ang may kapahintulutan po ito. Ulitin ko po, pakinggan niyo itong talatang 7 ng Isaiah 45. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Sinasabi po rito na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Yahweh, ang Panginoong Diyos ang nagpapasya ng lahat ng ito. Nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Nakita naman po natin maging sa kasaysayan po ng Ehipto, nung inaapi po ng Ehipto ang bansang Israel. Hindi po ba ang Diyos ang nagpadala sa kanila ng mga salot? Ang Diyos ang nagpadala sa kanila ng mga kaparusahan upang iyuko ang palalong si Faraon, upang mapahiya ang kanyang mga Diyos-Diyosan, upang mga pahamak ang mga karwahe ni Faraon. Walang armas ang mga Israelita, ngunit ang kanilang pinagtitiwalaan ay ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan po ninyo sa talatang 8 ng 45 ng Isaias, padadalan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at ang katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Kaya alam po ng ating Panginoon kung kailan ito hihinto. Maghintay lamang tayo ng may buong pagtitiwala. Magpasakop tayo sa Panginoon at patuloy tayong manalangin, magpasalamat, sapagkat sa gitna ng kaguluhang ito, ng krisis na ito, ang Diyos ay mabuti. God is still good. At ang tugon sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus our Lord. He is still the answer. Maganda po itong mga talata. 46 ng Aklat ng Awit. O ipakibasa mo. 46, talatang 9 hanggang 10. Dito po sa magandang balita, bago mo basahin nun, sabi dito, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y tinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Isaiah 46, 9 at 10. Isaiah 46, 9 at 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kaya batid po ito ng Panginoon. Siya lamang ang nakakaalam ng kawakasan at simula po ng lahat ng ito. Kaya dito rin sa awit, ito po naman sa awit, Kapitulo 20, versikulo 7, meron po tayong ganitong mababasa. Mayroong umaasa sa karwaheng pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Amen. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Talatang 8, sila'y manghihina at tuluyang babagsak. Ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. Sila'y nakakasubsob at buwal,
Ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Kung ikaw, kaibigan, ay Kristiyano, ikaw ay nahugasan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. You are washed by the blood of the Lamb. If you are a Christian, you are saved by grace through faith. You are no longer under God's judgment. Dahil ang ating mga personal sin, I am a Christian, kayo ay Kristiyano, if you are a Christian, ang ating personal sin has been dealt with sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo kabilang, ang Kristiyano hindi kabilang sa judgment na ito ng Panginoon as far as our personal sins are concerned. Tandaan niyo po yan. Sa Romans chapter 8, nawali pakibasa. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation. Tuloy mo nga yan. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Sa English, napaganda po na sinabi doon. Kaya mga kapatid, as far as our personal sin are concerned, o sins are concerned, hindi po tayo kabilang sa judgment na ito ng Panginoon. We are being protected by the Lord. Hallelujah. So, ang judgment na ito ay sa kasalanan ng mga tao, generally speaking, sa patuloy na paglapastangan ng tao sa Diyos. Ng mga hari, ng mga leaders ng mga nation na they defy the authority of God. Some of them even curse our God. Kaya sinisindak ng Panginoon ang mundo ngayon. Kaya ang buong mundo ay nasa tuhod niya, tiklop tuhod. Ang mga hindi nananalangin ay natututong manalangin. Ang mga binabali walang mahalagang bagay ay ngayon ay pinapahalagahan na. Tinuturuan tayo ng Diyos na magsitahimik at magsipagkumbaba at magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Pakiulit mo, Norian. Romans 8:1. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko, let us not boast in things, but let us always boast in the Lord. Sabi nga ni Apostol Pablo, I glory in the cross. And let us preach Jesus and Him crucified. He is the only hope for this world. Kaya sa aking pagtatapos, iiwan ko po ito sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa 3 linggo na ho tayo. Hindi ako nagkakamali. Ngayon ay March 29. We are entering our 3rd week ng ating personal and community quarantine. Ang buong Luzon ay naka-lockdown pa rin. Namimiss natin lahat yung masaya nating pagtitipon sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang po ito naranasan. Ako po'y 54 na. Since I was 21, nasa ministry po ako. Pagdating ng araw ng Panginoon, the Lord's Day, araw ng linggo, ay nagkakaingay tayong mga Kristiyano. Let us make a joyful noise to the Lord. Alam ko mga kapatid, namimiss nyo rin po yun. Pero ito'y niloob ng Diyos. Pinahintulutan niya na magsiyasat tayo. Manalangin. Kagaya ko na sinabi ko kanina, this is not a time for pleasure, this is a time for prayer. Iwan po natin ito, iwan ko po ito sa inyo mga kapatid. Sa 115 na mga awit, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Nadarama ko ang presensya ng Panginoon.
Sabi niya, ang 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya naroon sa kanilang kalagitnaan. Alam kong marami po sa inyo, nasa inyong mga tahanan, kaisa namin ngayon, kaisa ko ngayon, kasama ko ang pamilya ko ngayon, na naghahandog sa inyo ng mga mensaheng ito mula sa kanyang mga salita. Tandaan natin ang 3 bagay sa panahon ng pinagdadaanan nating krisis na ito. God is completely sovereign. Ang Diyos ay ganap na makapangyarihan sa lahat. God is infinite in wisdom. Walang hanggan ang kanyang karunungan. Ang kanyang karunungan. God is infinite in His wisdom. Kaya sa hindi natin, mga kapatid, at ito'y tatapatin ko po kayo, hindi talaga po nating lubos na maiintindihan kahit even though we engage our mind sa pangyayaring ito, we cannot fully comprehend. I repeat, we cannot fully comprehend this thing that is happening. Sapagkat ito'y nakaangkla, nakaugnay po ito sa walang hanggang karunungan ng Diyos. He alone is perfect and infinite in wisdom, and God Almighty is perfect in love. Kaya po, sinisikap namin ngayon na ihandog sa inyo, ipaglingkod sa inyo ang kanyang mga salita. Katulad po nitong nakasulat sa Isaias pa rin, Kapitulo 26, at ang talata ay 20 at 21. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan ko. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kapurihan. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon. Maraming salamat.